Gayunpaman, masyadong maraming tao ang humahabol sa kanya, at kung mapapabilang siya sa isang grupo ng mga taong gustong saktan siya, wala na siyang magagawa tungkol dito. Sandali niyang isinasaalang-alang ang sumali sa isang guild, pero nagbago ang isip niya hindi nagtagal. Ayaw niyang magtagal doon, at magiging nakakainis ang guild kapag humiling na siyang umalis. Bukod dito, makakarating siya sa silver sa lalong madaling panahon, at kapag naabot na niya ang silver, gagawa siya ng sarili niyang guild. Kinagabihan, oras na para sa hapunan, at tinawag ni Jihan si Seiya para maghanda ng mesa. Nakahanda na ang pagkain, at umupo silang dalawa upang kumain. Nagulat si Seiya na ang galing magluto ni Jihan, pero sa totoo lang, pinagsama-sama lang ni Jihan ang mga sangkap na meron sila para makagawa ng simpleng pagkain. Nabigla siya sa sarap ng pagkain, at sinabi ni Jihan na magluluto siya ng maayos para sa kanya sa susunod. Dati, nagluluto siya ng pagkain para sa sarili niya araw-araw noong nasa Amerika siya, kaya sanay na siya sa kusina. Habang kumakain sila, tinanong ni Jihan si Seiya kung madalas na ba siyang makikisakay sa kanyang kaibigan mula ngayon. Sinabi ni Seiya sa kanya na ayaw niyang sumakay sa kanyang kotse dahil sa buong biyahe, nag-overreact si Hiso at labis siyang hindi komportable. Patuloy siyang nagpakita ng labis na pag-aalala at nagtanong ng mga personal na bagay, at sa huli, naging labis na ito para kay Seiya. Agad na naintindihan ni Jihan at napagtanto na siguradong mahirap ang makasama ang babae. May isa pang dahilan, at iyon ay dahil mas komportable at puno ng init ang kotse ng kanyang ina. Sang-ayon din si Jihan doon. Kinabukasan, sinamahan siya ni Jihan papuntang paaralan, at sa pagkakataong ito, maraming scouts at reporters ang naghihintay sa kanila. Matapos ang kanilang kapansin-pansing eksena noong nakaraang araw, hindi nakataka-taka na maraming tao ang interesado na makita siya. Sa puntong ito, sila ay halos mga stalker na niya. Sa kabutihang palad, magaling ang ginagawa ng seguridad ng paaralan sa pagpigil sa kanila at pag-aalis sa mga ito sa loob ng paaralan. Habang nagmamaneho sila papunta sa paradahan, nakita nila ang dalawang pamilyar na mukha na naghihintay sa kanila. Sina Haayan at Gayong, at malinaw na naghihintay sila sa kanya ng maaga. Mas lalo siyang naiinis dahil binigyan niya ito ng kanyang business card pero hindi siya kailanman tinawagan ito. Ang totoo ay talagang nakalimutan lang siya nito. Ngayon, siguradong wala na siyang paraan para makawala. Dinala niya siya sa rooftop ng hardin ng paaralan kung saan maaari silang magkaroon ng isang magandang pribadong pag-uusap. Kung hindi lang sa mga ibang scout na nagkakampo sa labas, umaasang magkakaroon sila ng pagkakataong makausap si Jihan, sana ay pribado ito. Napansin ni Jihan na mas komportable si Haayan kaysa karaniwan, at iyon ay dahil nagtapos siya sa paaralang ito, pero mas nababahala siya sa kanyang pag-uugali. Humingi siya ng tawad dahil nakalimutan siya, pero sinabi niya na ayos lang iyon, dahil ito ay isang nakakapreskong pagbabago ng takbo. Si Jihan ang unang tao na nagpabalik-balik sa kanya at pinahabol siya, kaya naghanda siya ng paggamot na nararapat dito. Inaalok niya ito ng platinum grade na kontrata sa lugar, na nagbibigay ng kamanghamanghang mga benepisyo sa sinumang pumirma nito. Napakalaking bagay nito kaya't ang ibang mga recruiter ay naghahanda ng umuwi. Pati si Jihan ay nagulat kung gaano siya kahanda para lang sa kanya. Pagkatapos, nagpasya siyang sabihin ng direkta sa kanya na ang kontrata ay naging posible lamang dahil siya ito. Pagkatapos, lumapit siya ng malapit sa kanya at tuwirang sinabi na ito ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ang kanyang paraan ay sobrang tuwid at epektibo na ang mga natitirang recruiter na umaasa pa rin sa kaunting pag-asa ay napapalingon at umalis. Kahit si Jihan ay kailangang aminin na humahanga siya sa kung gaano siya kalayo mag-isip tungkol dito. Habang tinatitigan siya at sinusubukang alamin kung ano ang iniisip nito, ang pagiging malapit niya sa kanya ay nagpapahintulot sa kanya na maamoy ang pabango nito. Agad niyang natukoy na ito ang parehong pabango na ginamit ni Zero noong magkaibigan pa sila. Ngayon, sigurado na siya na si Lee Haayan nga ang Zero na kilala niya. Pero ngayon, ang susunod na tanong ay kung ang isa pang kakaiba sa kanya ay pareho pa rin sa kanyang alaala. Si Haayan, pagod na sa pagtayo at pagtitig sa kanya, sa wakas ay bumagsak pabalik sa kanyang upuan na may buntong hininga. Sa puntong ito, naiinis siya sa katotohanang tila hindi siya makakuha ng reaksyon mula sa kanya. At saka, hindi pa niya nakuha ang numero nito, at mukhang siya lang ang nagbibigay sa kanya ng mga bagay. Ngayon, determinado na siyang makuha ang kanyang numero ng telepono, kahit anong mangyari. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos niyang suriin ang kontrata, kailangan niyang lagyan ito ng kanyang selyo, kaya kakailanganin niya ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan.
Masyadong tuwid ang kanyang paraan, at agad na napagtanto ni Jihan na gusto lang nito ang kanyang numero ng telepono. Hindi niya siya tinanggihan sa pagkakataong ito, at sa halip ay nagmungkahi na magpusta sila. Sinabi niya sa kanya na kaka-rating lang niya sa level 15, at tulad ng alam nila, ang unang laro pagkatapos maabot ang milestone ay palaging isang dungeon. Halos hindi makapaniwala si Harayan na umabot na si Jihan sa level 15. Hindi pa umabot ng isang buwan mula nang aktibong lumahok siya sa Battle.net, at sobrang laki na ng kanyang pag-unlad. Pero mas mahalaga, kahit sa ganitong sitwasyon, sinusubukan pa rin niyang tumaya sa kanya. Walang katuturan. Hindi niya ito tinanggihan, at sa halip ay tinanong kung ano ang mga kondisyon ng kanyang pastahan. Diretso lang talaga. Gusto niyang pumasok sa Battle.net ngayon, at kung hindi siya makakuha ng unang pwesto, makikipagkontrata siya sa Divergent Guild, at syempre, ibibigay din niya ang kanyang numero. Mukhang delikado iyon dahil alam na maraming tao ang target siya. Kung papasok siya sa kanyang unang dungeon game mag-isa ng walang party o guild, mapipilitan siyang maglaro kasama ang mga random na tao. Ang alok ay halos masyadong maganda para maging totoo para kay Harayan, at nakakatakot na kaya niyang maglabas ng ganitong bagay mula sa wala. Hindi siya tumanggi at tinanong siya kung ano ang gusto niya mula sa kanya kung matalo siya sa pastahan. Ang hinihingi niya ay simple. Ito ang huling piraso ng palaisipan na kailangan niya upang makumpirma ang pagkakakilanlan ni Harayan. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang makita ang kanyang status screen. Kapag nakita na niya ito, maaari na niyang suriin kung mayroon siyang parehong kakayahan sa pag-aalaga tulad ni Zero. Sa panahong ito, ang nurturing gift ay isang experience buff lamang, na nagiging nakakahiya itong ipakita sa iba, at ang reaksyon niya ay halos kumpirmahin ang kanyang mga hinala, ngunit kailangan niyang tingnan ito sa kanyang sariling mga mata at tiyakin na tama ang kanyang kutob. Tulad ng inaasahan niya, pumayag siya sa pastahan ng may pag-aatubili, at binalaan siya na huwag magtapos sa pagsisisi sa huli. Dahil plano niyang pumasok sa Battle.net agad, tinanong siya kung gusto niyang lumipat ng lokasyon pero hindi niya kailangan iyon. Pumasok siya sa Battle.net agad, at nag-start din ng BattleTube live broadcast, para mapanood siya nila. Tulad ng inaasahan, siya ay lumabas sa isang piitan na tinatawag na Conqueror's Tomb. Ang libingan ng mananakop ay isang dungeons na may mataas na antas ng kahirapan kung saan natutulog ang alamat na mananakop. Iba't ibang mga halimaw ang lumalabas sa piitan na ito, ngunit kulang ito sa mga komplikadong tampok ng palaisipan tulad ng mga bitag o labirinto. Gayunpaman, may dahilan kung bakit napakataas ng hirap ng dungeons na ito. Ang tanging paraan para malampasan ito ay siguraduhin na lahat ng miyembro ng grupo ay makaligtas hanggang sa dulo, na nangangahulugang napakahalaga ng swerte sa mga kasama. Pumasok si Jihan sa dungeon, at ang kanyang mga pansamantalang kasama ay nasummon din sa tabi niya. Sa kanyang nakikita, hindi naman masama ang mga kasamahan niya, at agad siyang nakilala ng mga ito. Sa tingin ko, pare-pareho silang nasa parehong guild, at magaganda rin ang kanilang kagamitan. Binabati siya nila ng may mataas na paggalang, at mukhang tunay na masaya silang makatrabaho siya. Isa sa mga nagkomento ay nakilala ang mga manlalaro bilang mga miyembro ng Black Eagle Guild. Karaniwan silang kilala bilang mga mapagbigay na tao, kaya malamang na makuha nila ang unang pwesto. Ang koponan ay mayroon ding relaxed na aura ngayon na mayroon silang kasing lakas ni Jihan sa kanilang koponan. Sinasabi nila sa kanya na sila ang mangganguna, at siya ay susunod sa kanila. Pero tumanggi si Jihan at nagpasya na siya ang manguna. Sinubukan nilang makipagtalo ng kaunti, pero halata namang maaasahan si Jihan, kaya masigasig silang sumunod sa kanya. Masaya lang si Jihan na hindi sila mga troll sa pagkakataong ito, at nag-aalala siya dahil sa malinaw na mga kondisyon ng dungeon na ito. Ngayon kailangan na lang niyang mag-focus sa pagtiyak na makarating silang lahat sa dulo ng dungeon. Pumasok sila sa unang antas, at nagsimula ng lumitaw ang mga halimaw. Parang lumalaki ang lupa habang unti-unting nagiging mga halimaw ang buhangin sa sahig na kilala bilang mga gwardya ng libingan. Pumasok na sa battle mode ang natitirang bahagi ng kanyang koponan at tinanong kung paano sila dapat magpormasyon, pero kailangan lang ni Jihan na manatili sila sa likuran niya. Tahimik siyang pumasok sa silid na puno ng mga gwardya ng buhangin, at pagkapasok niya, sinubukan siyang saluhin ng mga ito, pero madali niyang naiwasan ang mga atake ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, sinuklian niya ang atake gamit ang isang simpleng suntok, at napatumba ang isa sa mga gwardya sa isang hampas. Ipinagpatuloy niya ang pagsalakay, sinuntok ang mga gwardya ng walang anumang problema, at tinanggal silang lahat ng madali bago pa man sila makapag-atake sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, malinaw na ang silid,
at pinaaalalahanan niya ang mga naguguluhang kasama na kailangan nilang makasabay sa kanya. Sa libingan ng mananakop, may kabuoang 10 daanan, at bawat koponan ay itinalaga sa isang daanan. Lahat ng daan ay humahantong sa ilalim ng antas 7 na may huling yugto. Ang koponan ni Jihan ay naitalaga sa ika-8 na daan, at kasalukuyan silang may napakalaking kalamangan. Nasa level 3 na sila, at ang tanging ginawa ng kanyang mga kasamahan ay tahimik na sumunod sa likuran ni Jihan. Narinig na nila kung gaano kalakas si Jihan, pero ang makita siya sa totoong buhay ay talagang nakakapagpakumbaba. Pinipiga niya ang matitibay na ulo ng mga sundalo na parang gawa sa buhangin, at madali silang nililinas. Sa buong panahong ito, hindi pa siya gumagamit ng anumang sandata, at gayunpaman, nagpapakita siya ng lakas na higit pa sa karaniwang Bronze League. Habang patuloy siyang sumusulong sa mga antas, nakatanggap siya ng donasyon mula sa isang pamilyar at nakakainis na username. Si Takeda insulto, at nagmamgustle siya kay Jihan na tingnan ang kanyang mail para sa isang malaking donasyon. Ang kakaibang paraan ng pagsasalita ng lalaki ay nagiging hindi komportable kahit sa mga nagko-comment, at malinaw na malinaw ang kanyang mga intensyon. Gusto niyang i-recruit si Jihan sa Japan kahit anong mangyari. Nakiusap ang mga komentador kay Jihan na huwag umalis ng Korea dahil hindi nila kayang mawalan siya matapos lang nilang mawala ang Sword King. Sa kabutihang palad, wala siyang balak na umalis sa Korea, at pinagbawalan pa nga niya si Takeda sa kanyang stream dahil sa mga pangit na pagtatangkang akitin siya. Ngayon, tapos na sila sa level 3, habang ang ibang mga koponan ay malamang na nahihirapan pa ring malampasan ang level 1. Isa sa mga manlalaro ang sinubukan ang lakas ng isang gwardya gamit ang kanyang espada, at ito ay kasing tibay ng bakal. Ngunit si Jihan ay madaling winawasak ang mga ito gamit lamang ang kanyang mga kamao. Habang tinitingnan ng mandirigma ang tibay ng estatwa, nakatanggap siya ng isang kakaibang mensahe na nagdulot sa kanya ng sandaling pagpos. Ang iba ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay pababa ng mga tore, at ang mage sa grupo ay humingi ng tawad kay Jihan sa pagpapagawa sa kanya ng lahat para sa kanila. Wala siyang pakialam, at sa puntong ito, masaya na siya na hindi sila nagtatro tulad ng ibang mga taong nakalaro niya. Nakarating sila sa level 4, at mukhang diretso ang daan dito. Habang tinitingnan ni Jihan ang lugar, isa pang manlalaro ang tumanggap ng mensahe, at huminto sila upang titigan ito ng may pagdududa. Mula sa mga butas sa mga pader at sa lupa, alam ni Jihan na lahat ng mga ito ay mga patibong na itinakda para sa kanila. Karaniwan, halos walang mga bitag sa libingan ng mananakop, ngunit mukhang dahil dito lahat sila nakatuon. Hindi alintana ni Jihan ang mga bitag at tinanong sila kung ayos lang na magmadali sila ng kaunti. Muli, siya ang nauuna, at sinabi sa kanila na bantayan ang kanyang likuran habang siya ay naglalakad sa loob ng piitan. Habang naglalakad siya pasulong, parehong maingat na inilabas ng archer at ng mandirigma ang kanilang mga sandata. Naghihintay sila na magsimula siyang gumalaw at nagplano na patayin ang kanilang mga sarili sa pinakamalapit na pagkakataon. Ang mensahe na kanilang natanggap ay isa na namang pagtatangkang mula sa pamilya ng Sword King upang guluhin ang laro ni Jihan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang mga kasama na magpakamatay ng hindi napapansin, na automatikong sinisira ang laro ni Jihan. Ang mga miyembro ng guild ng Black Eagle Guild ay lahat nakatanggap ng parehong misyon mula sa parehong Takeda, nakakakaband lang sa panunood ng stream ni Jihan. Orihinal, ayaw ng recruiter na gamitin ang pamamaraang ito, ngunit sa puntong ito, ang tanging magagamit niya ay pera upang subukang makuha ang kanyang nais. Ngayon na ang lahat ay naihanda na, ang tanong ay kung ano ang gagawin ni Jihan upang maiwasan ang kanyang tiyak na pagkatalo kapag may ilang tao nang binayaran upang siguraduhing matalo siya.